Hello po sa inyong lahat. Marami kasing nagtatanong, nag-inquire tungkol dito sa portable na stove po namin. Kung paano daw sindihan, paano daw kontrolin yung lakas ng apoy niya. Kaya ngayon nagagawa po ako ng video para doon. Kung paano sindihan, kuha lang po tayo ng papel. Tsaka natin kailangan po naka-on na po yung blower niya. Nakasaksak po sa power bank. Ilagay lang po natin sa ibabaw yung papel na sinindihan po natin. Ganyan lang po kadaling sindihan yan. Yung ganun lang po. So napakadali pong sindihan. Kulang po ako ng ano. Ayan. Okay na po. Diba wala pang 10 seconds nakapagsindi na po tayo. Ayan po. So yan po yung apoy niya. Mamaya po lalakas pa po yan, tsaka magiging blue. Ayan. Gaya ng sinasabi ko po, itong isang kargahan po na to, aabot po siya ng 30 to 35 minutes. So kanina nagluto si Mrs. Yung 4 na gatang na bigas, sobra pa po, may matitira pa po. Kaya kung tatantyahin na lang po natin pag kunwari nakabil na po kayo, kung ginagamit nyo na, titignan nyo na lang kung hanggang saan naabot yung, kasi pwede nyong i-tap dito kung para malaman nyo kung asan na banda yung naabot ng apoy. Kaya pag kunwari may 3 inches na hindi naubos, sa susunod na magsasaing po kayo, bawasan nyo na po ng 3 inches para hindi na po sobra. Ayan. Kung kunti lang, pwede na po kayo makapagluto dito ng kung kunwari kunti lang yung bigas na iluluto nyo, pwede na po kayo makapagluto ng kanin, tsaka kung magpiprito lang po, makakaluto na po. Kung sakaling kulang, madali lang po na itanggalin lang po natin itong blower, tapos hawakan lang po natin, tapos ibuhos po natin yung laman. Tsaka hindi po natin pwedeng kargahan ng ipa pag meron po siyang baga. Kasi uusok po yun. Pwede natin gawin yun pag hindi na po mainit yung nagamit po na ipa doon sa loob. Pwede po yun. Kunwari kunti naman lang yung lulutuin natin, hindi na natin ibubuhos yung laman niya, kargahan na lang po natin. Basta wag lang po mainit yung nagamit po na ipa doon sa loob. Yan. Kung paano kontrolin po yung apoy, may po dito. Kasi hindi na, walang controller to. Dito na lang po. Pwede natin yan isasara dito. May saraan po siya. Pwede natin hilain para kunwari tayo ng kanin para hindi masunog, pahinaan po natin, isasarado lang po to. Meron siyang control dito.
Ayan. Lamig na po. Tapos, pag namatay, kunwari namatay, yung kahit hipan po natin kasi hindi namatay. Tanggalin po natin dito sa sa power bank. Ayan, hintayin natin na mamatay. Kunwari namatay, sisindihan lang po natin yan. Ulit. Yan ito. Ayan. Ganun lang po. Kung paano papatayin, advice ko na lang po, wag nyo na lang po, ay paubos nyo na lang po yung hanggang sa maubos yung karga niya, hanggang mamatay yung apoy. Kasi pag pinatay po natin, tinanggal po natin sa power bank, mamamatay nga. Pero mayroong amoy, yung amoy na nasusunog na ipa. Masama din yun sa sa kalusugan yun. Kasi yun. Kaya wag ipaubos na lang po natin. O kaya magpakulo na lang po tayo ng tubig. Kung may thermos po kayo, lagay nyo po yung sobra para ayan. So yun po, yung ganun lang po kadaling gamitin itong stove po na rice hull gasifier stove. Mura din lang po namin binibenta to, hindi po kagaya nung mga ibang rice hull gasifier na nagre-range po ng 3.5. Nakita ko yung Biolexis 3.5 yun ewan ko, basta ako na yung pinakamura po kami. Yung materials po niya 4x4 na tubular, 2.0 yung kapal. Yan po. Sa maintenance po, kunwari mayroon na po siyang nag-umpisang kakalawangin dito kasi mainit po dito banda. Para mas mapatagal po yung lifespan ng stove po natin, kung may mga tira po tayo na mantika na pinagprituhan po natin ng kunwari isda, mga karne, yung mga tira po nating mantika, ipahid po natin dito sa part kasi dyan po kakalawangin banda Yan, gagaya po nung ginagawa namin doon sa stove po namin, yung maliit na ginagamit namin doon para hindi po siya kakalawangin. Kahit stainless naman po kasi pag ginagamit na palagi, nagbabaga siya tapos kakalawangin din yung stainless. Ito mas makapal na to kaysa doon sa 1.0 na stainless. Kaya sa maintenance na lang po natin alagaan para mas mapatagal po natin yung paggamit po natin ng stove. Yan. Tsaka madali lang po siyang kasi malakas po yung apoy niya. Meron po siyang additional na air na pumapasok dito. Ayan. Kaya mas madali siyang kukulo. Ayan po. Meron pa nga. Ito po yung mga iba pa pala naming mga stove. 2 burner. Kaya lang po pag sa mga malalayo, ewan ko kung magkano shipping din ito. Pag sa 2 burner. Ito, may single burner din po kami. Tsaka ito po yung mga nagawa po namin na portable na. Ayan po. Meron pa po doon. Sa mga gustong mag-order po kahit po malayo, may paraan po para may ship po namin sa inyo. Through GNT. 400 po yung shipping fee pag yung ganito kaliit.
Kagaya ng nag-inquire kanina, taga-Apare. Tsaka yung isa taga Capiz. 400 daw yung shipping fee doon. Iwan ko lang sa mga medyo malalapit kung mas may bawas pa. Kaya kami po, hindi na po kami gumagamit ng LPG. Kasi nga naman, ba't ka pagagamit ng LPG, meron na to. Ang panggatong mo lang, kuha lang sa rice mill. Yung 5 sako na kinuha ko, aabot ng 25 days yun sa amin. Kaya napakatipid po, napaka-convenient din po na gamitin kasi hindi naman walang usok, tapos walang tawag doon, hindi siya gaanong ano sa kaldero. Saka mas mabilis pang magluto kaysa doon sa LPG. Kaya buwan-buwan makakatipid. Ilalaan po natin sa ibang mga gastusin yung pambili po natin ng LPG. Kaya sana marami pong kapag nabili po ng stove po namin para kagaya namin makakatipid din po kayo. So yan lang po yung video namin ngayon. Paki-like and share na lang po. Paki-follow na rin po yung page po namin para mas marami pong makakaalam na may ganito palang stove na magagamit natin sa pagluluto, na nakakatipid po tayo. Yun po, pa-like na lang po. Salamat po sa panonood.